hapon nga po, marami ang mga nangyari doon sa Senate. May nag-convene, 'di ba, nag-convene ng fourth wheel yung articles of impeachment ni VP Sara. May mga nagpalit ng mga leadership sa Senate. Tapos ito, yung sa writ of summons ni VP Sara naman na final nila. Ngayon, attorney, pag-usapan muna natin itong about sa writ of summons. Ano po ba, attorney, yung legal effect ng writ of summons na inisyo ng impeachment court kay VP Sara? Mandatory ba siyang dapat na sumagot, attorney? And ano yung mangyayari kung hindi, Attorney Clarence? Ang writ of summons po is part po to ng legal procedure ng due process po. Since under po ng Constitution natin, kailangan po i-observe ang due process. Ano ba ang due process? Simply speaking po, dapat po bigyan ng pagkakataon na ma-air out mo yung side mo, ma-erase mo ang depensa mo sa mga akusasyon laban sa'yo. So, itong summons po na inisyu ng Senate, ito po ay part of procedure, part po ng due process upang bigyan ng pagkakataon si VP Sara na sagutin ang mga akusasyon sa laban po sa kanya. Oh, okay po, 'yun. So ito, attorney, writ of summons, ano ba, attorney, yung pagkakaiba niya sa impeachment sa summons sa regular na criminal case? May right to silence ba dito, attorney, or wala po? Technically speaking po, pareho lang po ang effect ng summons po ng impeachment court at sa isang regular court po kung ito po ay criminal proceedings. Kasi tulad ng sinabi ko nga po, ito po ay part ng due process po. So, sa pag-i-issue po ng Senate ng summons, ito po ay parang proseso po upang bigyan ka ng pagkakataon magsalita at the same time po upang magkaroon ng jurisdiction na sa'yo formally ang Senado na ang impeachment trial court ay ngayon ay na-convene na at ikaw ay bibigyan ng pagkakataon upang sagutin at depensa ng sarili mo laban sa mga akusasyon laban sa'yo. Oh, okay po 'yun. Very well said, attorney. Pero dito, attorney, hanggang kailan po ba may time or panahon si VP Sara para mag-file naman ang kanyang sagot? Ano ba, attorney, yung usual timeline dito sa Senado pag ganito, Attorney Clarence? Base po dun sa impeachment rules of procedures po, meron pong 10 days, non-extendable 10 days po upang sumagot si VP Sara po, formally po. So, may 10 araw lang po siya para sagutin po yung mga akusasyon po. Oh, okay. Eto, attorney, legal ba yung process? Doon naman tayo, attorney, sa pag-convene naman ng Senate. Legal ba, attorney, yung process ng pag-convene ng Senado noong kahapon, noong May 18? And may nakita ba tayo, attorney, procedural defect na pwede namang i-question ng defense, if ever, Attorney Clarence? Legal po ang pagkakakonvene kahapon ng Senate. Bakit? Constitution po ang nagsasabi dyan na kailangan once na naipasa na po articles of impeachment sa upper house, sa Senate, dapat po immediately magko-convene ang Senado upang maging impeachment trial court. Ngayon po, wala po ako nakikitang parang magiging issue dahilan. Bakit? Dahil po nagkaroon po ng quorum ang Senado kahapon dahil iisa na naman po ang absent, si Senator De La Rosa lamang po. So, ang miyembro po ng Senado natin ay 24 at dahil po isa na naman po absent, may quorum po. So, ibig sabihin po, legal po na makakapag-convene ang Senate bilang isang impeachment trial court. Oh, okay, yun. Pero dito, attorney, ito kasi para lang maunawaan ng natin, mga layman o mga nakikinig sa atin. Yung impeachment court, attorney, ano bang ibig sabihin nun, attorney? Judicial ba ito o talagang puro lang political? And bakit importante ang distinction na ito, Attorney Clarence? Una-una po, ang impeachment trial court po ay hindi po criminal court. Bakit? Kasi hindi po pwede mag-impose ng penalty or fine ang impeachment trial court. Ano lang pwede lang impose? Pwede lang po nilang impose is yung pagtanggal po sa office. Base po sa grounds po. Kumbaga, ang impeachment trial court po is a political and quasi-judicial court po. Bakit political? Kasi po, ang mga nandito po, pagbabasihan po dito is ang mga nakaupo po ay mga politiko po natin, mga senators, lawmakers natin na binigyan ng kapangyarihan ng constitution na
mag-engage, mag-trial, litisin kung talaga bang yung mga impeachable officers katulad ng Vice President is indeed na may nagawang mali base sa mga grounds na grounds for impeachment. Okay po, yun. Pero dito, attorney, pwede bang mag-file ng motion to dismiss o demurrer si VP Sara sa simula pa lang? Ano ba ang basis, attorney, kung sakali? Pwede po mag-file, pero kung ito ay bago formally mag-start ang trial, pwede mag-file. Pero personally po, personal na opinion ko po, hindi po advisable na gawin ito. Bakit? Unang-una po, ang issue dito is integridad mo bilang pinuno. Ang pangit naman po na mapapadismiss mo yung kaso due to technicalities na parang ang dating po is nag-i-evade ka talaga ng yung ng nag-i-evade ka dahil may tinatago ka. Dadaanin mo sa teknikalidad ang mga bagay-bagay upang mapadismiss mo ang kaso laban sa'yo. So, sa personal opinion ko po, mas mainam po na i-full-blown trial natin to kesa sa idadaanin mo sa technicalities. Mas lalo ka pagdududahan ng mga tao na ibig sabihin, may tinatago ka talaga. Na totoo siguro mas sinasabi na ikaw ay corrupt, ikaw ay nagnakaw ng pondo ng bayan. Yon, okay po yan. Pero ito, attorney, balikan ko lang ng konti, maisingit ko lang na katanungan. Balik ako dun sa writ of summons. Sabi niyo, attorney, kanina may 10 araw lang si VP Sara para sumagot. What if, attorney, tapos na yung 10 days, hindi siya sumagot, wala siyang sasagot. Anong mangyayari doon, attorney? Under po kasi po ang rules of court po is suppletory effect po sa proceedings. So kung ito po ay sa regular na korte nangyari at hindi sumagot, in default ka. Pag na-default ka, tuloy-tuloy ang kaso, lilitisin ng korte ang kaso base sa ebidensya na hawak nila. Although bibigyan ka na ng pagkakataon, i-inform ka pa rin, pero hindi ka na ba makakapagsalita, hindi ka na makaka-participate. Okay. Yun, so parang may rin pala, may consequence kay VP Sara, attorney, pagka hindi siya sumagot. Pero good thing kay VP Sara and sa mga kampo niya kasi sasagot naman daw sila, attorney. Pero dito, attorney, maisingit ko ulit na katanungan. Ito, last na lang, attorney, bago tayo mag-proceed sa ibang usapin. Kasi noong nandun pa sa Kongreso, attorney, yung impeachment ni VP Sara, parang wala siyang pagkakataon doon, attorney, na mag-cross-examine, hindi rin siya pwedeng magsalita, parang makikinig lang siya doon eh. Dito ba, attorney, sa Senate, may pagkakataon na ba silang idepensa yung sarili nila? Or may pagkakataon na ba silang mag-cross-examine sa mga testigo, if ever, Attorney Clarence? Opo. Kasi sa Senate po, ang Senate ang may kapangyarihan po na mag-trial. Ang Congress po is hindi po pwede doon magkaroon ng procedure kasi ang sabi sa Constitution natin, Senado ang maglilitis. Ang mga senador nating incumbent ngayon, sila ang magiging judges. Ang purpose po ng Congress is iti-check po kung may sufficient ground ba, may basihan ba. Kumbaga, sa level po nila, parang preliminary investigation po ang part nila. Pag-uusisa lamang po, pag-check kung may sapat man dahilan, may basihan upang upang i-check kung talaga bang tatayo to, may basihan. Pagdating sa Senado po, ito na po ang talagang bakbakan. Ito na po talaga yung parang korte ang mangyayari, court setup. Magpe-present ng ebidensya ang prosecutors, magpe-present din ng ebidensya ang defense. Gigisahin ng defense ang mga witnesses, ipe-present ng prosecution po. So dito na po magkakaungkatan po talaga, dito na po talaga ang labanan, na labasan po talaga ng galing at saka tagisan po ng mga galing po at talino po ng mga abogadong haharap po dito. Opo. Okay po. So dito, attorney, maitanong ko naman, ano po ang impact sa trial kung ang independent senators ay sumali po sa minority block? Dito na tayo, attorney, sa leadership ng Senate. Mas mababago ba ang balance of power sa pagboto nito, attorney Clarence? Regardless po kasi kung majority or minority ka, it won't play, kung in a perfect setup, it won't play. Bakit? Nag-take oath lahat ng mga senator judges natin na sabi nila, ang sa oath nila is magiging fair ka. Kumbaga, regardless kung anong political affiliation mo, labas yan. Baboto ka base kung anong ebidensya ipapresent sa inyo. So, technically speaking, in a perfect sense,
regardless kung majority or minority, wala yan. Hindi naman mag-play factor. Pero in reality, since ito ay political exercise, it would factor siguro na it's either pro or con ka. Parang ganun dating. Pag majority ka, parang ang dating, pro-Duterte ka. Pag yung minority ka, parang anti-Duterte ka. Parang ganun nagiging setup eh. Pero in reality, kung talagang ang totoong mangyari dyan, regardless kung anong political affiliation nila, independent sila dyan eh. So, it won't play a factor po. Supposed to be. Oo po, yun. Pero dito, attorney, bakit importante yung black alignment sa impeachment trial? May legal effect ba ito, attorney? O political lang po ito, Attorney Clarence? More on political lang po ito. Hindi po to, para po sa personal opinion ko po, this is more of a political factor. Kasi, ito ay political question po eh. So, regardless kung kahit sabihin natin na magiging fair sila, hindi maiiwasan ng mga taong bayan na nag-oobserba na maaaring may personal motive itong mga to. Yun po yung aking personal opinion at pananaw po sa nangyayari na regardless, kahit ano pong mangyari, kahit ano pong gawin nila, mapapahiran po ng political motive ang lahat ng galaw po nila. Oo po, yun. Pero, attorney, meron bang conflict of interest kung ang isang senador openly pro o anti sa akusado bago magsimula yung trial, Attorney Clarence? Marami pong mga senador na talaga namang nagpasabi po na pro Duterte, katulad po ni Senator Padilla, di ba? May nabanggit siya dati na kahit sinugin mo ako, mga may Duterte ako. So, obviously, pro Duterte siya. Pero, ako po ay naniniwala pa rin in good faith po sa kanila na regardless po kung anong political color nila, is mag-i-standby po sila sa pag-take out po nila bilang senator judges na magiging fair sila at hindi sila magiging motivated po ng mga political motives at personal motives, kundi naniniwala po na mangingibabaw pa rin po ang interes ng bayan kesa po sa kanilang personal na pananaw at interes. Opo, iyon. And ito nga, kahapon, attorney, wala si Senator Bato de la Rosa sa pag-convene. Ano ba ang ibig sabihin nito sa legal strategy, attorney, ng defense and prosecution, Attorney Clarence? Kasi kung pagbabasihan po, numbers game po kasi para mo-convict si VP Sara. Ang required vote po, kung 24 senators po, at least 16. Ngayon po, since 23 lang po ang active na senators po, dahil nga po si Senator De La Rosa po ay on the run, nagtatago, most likely po, ang makakailangan ng votes po to convict is 15 votes. So, kung kunwari po is babalik si based po sa sitwasyon ngayon, most likely po 15 votes na po kakailanganin upang ma-convict. Ang tanong po is hindi natin malalaman po kung ano magiging boto ng mga senador regardless po. Hindi natin pwedeng i-assume na si Senator ganito dahil pro matic yan, against yan. Hindi po. Kasi sabi ko nga po, in good faith naniniwala pa rin ako na yung interest ng bayan ang uunahin at hindi yung personal interest or motive po nila. Okay po, very well said, attorney. Eto, attorney, dahil limited lang yung ating time, bago tayo magtapos sa ating interview, kayo, attorney, bilang isang mamamayang Pilipino and bilang isang abogado, ano ba, attorney, yung inaasahan ninyong mangyayari sa mga susunod na araw in connection dito sa articles of impeachment ni VP Sara na nasa Senate na, Attorney Clarence? Magiging maingay po ito at kaabang-abang po from our perspective po bilang taong bayan. Bakit? Kasi mainit po ang politika palagi sa Pilipinas. So, maaga nagdeklara si VP Sara na siya ay balak tumakbo. So, hindi niyo po maaalis na politically motivated din ito na maaaring malakas talaga si VP Sara na ngayon pala nakikita na last threat na kailangan alisin. So, ako po yung maasa pa rin na sana mangibabaw ang interest ng bayan kaysa sa mga personal na interest po ng mga senador natin. Kung ano man ang kanilang political motive at sana po pagboto nila, kung ano man ang ebidensya na ipapresenta, bumoto po sila ayon sa ebidensya na may ipapresenta po ng dalawang ng prosecution at defense po.